Welcome back sa aking channel. Narito naman tayo para sa pinakabagong balita mula sa mundo ng politika. Nagulantang ang publiko matapos kumalat ang balitang isinugod sa ospital ang sikat na senador na si Vicente Tito Sotto. Matapos marinig ang nakakagulat na impormasyon tungkol sa isang di umano'y lihim na relasyon. Ayon sa mga nakasaksi, dinala si Sotto sa San Juan Medical Center matapos itong magka-nervous breakdown nang mag-viral ang post na nagsasabing may special na koneksyon kay Liza Marcos. Maraming netizen ang nagulat, lalo na't kilala ang senator na magiging malapit sa pamilya at sa kanyang asawa na si Helen Gamboa. Habang sumasailalim si Sotto sa mga medical test, naging usap-usapan ang isyong ito sa social media kung saan may ilang mga larawan ng senador at ni Liza na lumalabas mula sa isang exclusive event na itinatagong matagal na. Wala pang formal na pahayag mula kay Sotto o sa kampo nito hinggil sa controversial na usapin, ngunit iniiwasan ng kanilang mga kasamahan sa publiko ang mga tanong tungkol dito. Kami ay naghihintay ng opisyal na pahayag mula kay Tito at sana po'y respetuhin ang kanyang pribadong buhay, pahayag ng isang malapit na kaibigan ni Sotto. Samantalang ang mga taga-suporta ni Liza ay nagbigay ng kanilang opinion online na nagpapahayag ng suporta sa sinasabing malisosyo lang ang mga balita. Hindi rin nakaligtas sa mga social media influencers at netizen ang mga isyong umiikot tungkol sa kung anong klaseng relasyon mayroon ng dalawa. Ang ilan ay nagsasabing walang katotohanan nito, samantalang may mga nagsasabing hindi ito basta-basta matatanggal sa usap-usapan. Kaya manatili kayo nakatutok dito sa aking channel. Sa bawat pag-ikot ng kaganapan, kami ang iyong magiging sandigan. Huwag kalimutan i-like, i-share at i-subscribe para laging updated sa mainit na balita mula sa mundo ng politika. Para dalhin kay gano'n ba yan? Para utusan niya ako. Ah, Parang hindi na ganito yung yung legal at kung ano yung dapat na tuntunin namin Aha. sa senador. Hindi mo pwedeng utusan ang kapwa mo senador. Di ba? Anong dahilan? At anong authority niya? Aha. Kailangan nakabase lahat sa tuntunin, sa katwiran, sa batas. Bakit? Ako bang may custody kay Gutesa? Hindi nga, dinala lang sa Kaya tatanungin ko siya, bakit mo kinuro sa akin ito? Iniinsulto mo ba ako? Naku po. Kung ayaw niyang makarinig ng ganun, kaya ko lang naman sinasabi, parang insulto naman sa akin yun. Ba't mo i-call sa akin? Sino ka ba? Yun. First of all, asan ang authority? Bakit mo sa akin i-call? Tsaka bakit pa CCTV ka? oo. Sabi, dapat daw ay hindi ako onion skin. Hindi ako onion skin. Pero tinatanong ko, tama ba yung ginagawa mo? Naku po. Ba't kinakailangan kunin mo yung CCTV nang dumating si Gutesa sa aking opisina? Kinunampan niyo kung anong oras At kung sino yung sumundo. Alam ka naman pa susundo ko yung hindi ko kilalang tao o sunduin mo, mayroong isang taong nagngangalang ganito, nangako siya na pupunta rito, tingnan mo kung makakarating, kung hindi, wala tayong magagawa. Nagkataon naman dumating. So dumating daw at dinala sa aking opisina. Kanina pupunta yung tao, hindi ka akong kausap. Nini-expect ba niya na sa kanya pupunta? Naku po. So tatanong ko lang sa kanya, is there anything surreptitious or criminal? So ibig ba sabihin under surveillance ako sa'yo, sino ka ba? Yun. Ito yung punto Kaya alam mo, natin sa pinag-uusapan natin, hindi ba tayo iisang layunin natin? Hindi ba tayo magkasangga rito? Ano bang pakay mo? Akala ko ba sinusuri natin, tinitingnan natin mabuti, alang-alang sa kapakinabangan ng ating bansa, na salaula ng ating bansa. Ang aking pakay, matukoy natin kung sino ang malaking isda. Tama. Ba't tayo mo kung tulungan dito? Ba't imbes na tulungan mo kung ano pinaggagawa-gawa mo? Di ba? Kung gusto mo makarinig ng ganito sa letra, subukan mo. Hindi ako nag-umpisa nito, Silang nag-uumpisa nito. Kung ano-ano, nag-i-interview siya. O yan, pinalutang niya. Iko-course niya yung sabina sa aking opisina. Subukan mo. Yun ang sasabi ko sa'yo. Tapos na tayo. Alright, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction. Mantagin po ninyo. Saldi ko, pwede siyang maging state witness. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Sinabi po yan ni former Congressman Mike Defensor at ni Senador Rodante Marcoleta na itong si Saldico ang pinakamagandang maging state witness. Mantakin po ninyo yan. Magiging state witness si Saldico. Bakit?
bakit parang nagpaparinig itong si Senator Marcoleta at itong si former Congressman Mike Defensor na kailangang ingatan si Saldico. Nako, para yata nag-iiba na po ang ihip ng hangin. Kailangang protektahan si Saldico. Bakit kaya? Bakit? Malalaman po natin sa video na ito na dapat protektahan at ingatan si Saldico dahil siya po ang pinakamagandang gawing state witness. Kaya kung ako kay Saldico, mag-ingat ka dahil hindi ang mga taong gustong makulong ka o gustong singiling ka sa mga pagnanakaw o pangkukurap, kung totoo man yan, ay sila ayaw kanilang mamatay. Alam mo ba ang delikado dito mga kareaksyon? Baka yung mga kasama ni Saldico, yun. Baka natatakot si Saldico umuwi dahil sa kanyang mga kaibigan, dahil sa kanyang mga kasama, at dahil sa mga taong pwede niyang idiin dito sa nangyaring nakawan o nangyayaring nakawan dito sa Pilipinas. Umpisan na po natin mga kareaksyon. Wag na po nating patagalin. Apparently, Zaldico won't be returning due to serious threats to his life. This is our first totem on the spokes. So, what do you think? Alam mo to, Attorney Trixie, ako naniniwala that really Saldico would have that position. Why? Because at this stage, siya yung lumalabas na mastermind. Naku po. Okay. Siya yung tinuturo ng lahat, and of course, pagka ganun yung sitwasyon, they're saying that yung ang kadugtong yung kay Martin Romualdez. Okay. Naku po. So, yan na. You don't know now who, may mga, sabi nga niya, galit yung mga Pilipino sa kanya. May mga galit na kasama niya. So, this is the situation precisely of Congressman Saldico. Yun. But Attorney Trixie, just an observation. Okay. Pagka si Saldico, for example, nagtapat at sinabi niya na hindi ako ang mastermind, Yan. meron pa akong boss, no? At meron pa akong mga kasama, no? Hindi ako yung pinaka-beneficiary nitong mga nangyari to, then it becomes part of the state, the witness protection program as a state witness. He can. Yun ang kinatatakutan po ng mga kasamahan no, kung merong mang katarantaduan ng mga close friend ni Saldico at sila ay si Saldico ay naging instrumento upang magkamal ng malalaking salapi, bilyon-bilyong salapi ang mga pinakautak ng nakawan. Alam po ninyo mga kareaksyon, ayaw ko na magmura. Bakit ayaw ko na magmura? Kasi sinabi ng nanay ko, huwag na ako magmumura. Dahil hindi naman daw ako talagang nagmumura. Pwede bang last na to? Last na to, magmumura ko, last na. Mga putang ina nyong, mga magnanakaw kayong, mga animal kayong, ngayon maraming namatay at nahirapan niya sa Cebu. Mga putang ina kayong lahat. Pinaka-last na po yun, Naya. Last na yun, ayaw ko na magmura. Okay na, last ng mura yun, mga animal kayo. Last na yun, ayaw ko na talaga magmura. Mga inayupa kayo, mga demonyo kayo. Ayan, tapos na. Wala na magmumura. Si ano na lang ang magmumura. Si Abante ito. Lamo. Yun na lang ang magmumura ako. Ayaw ko na magmura. Kaya na, tuloy ako natin. Di ba? So, yan yung sitwasyon ni Saldi. In this situation, he is now the mastermind. But maybe in the future, pwede siyang maging state witness if he is able to prove na talagang hindi siya ang punot dulo at nagmamanipula nitong mga nangyayari. No, According to his lawyer, he's citing threats to his life. Do you think these threats are real? Yeah, I think so. For example, pag pinatay mo si Saldico, pinatay mo si Paul Estrada, at saka pinatay mo si Mark Texay. Ito yung tatlong kasama, yung dalawang assistant niya, at saka siya. Yeah. Wala namang makakapagturo, makapagsalita. Situation precisely of Congressman Saldico. Labas siya? I don't know. Actually, it depends eh. Kung ano yung hamon ng kasaysayan, depende rin yan kung ano nangyayari. For example, what if it's a temperature ng publiko? Sino naniniwala ba that it ends with Saldico? That's Do you right. honestly think that it ends there? It couldn't have happened without the knowledge of higher ups. Ilan lang ang higher up?
Tama. Also, And you know, Attorney Trixie, may isa tayong case dati na nangyari. If you recall si General Garcia correct. sa Armed Forces of the Philippines. Nahuli yung pamilya niya, inuwi siya dito, nagkaroon ng investigation. Alam mo nangyari doon? Nagkaroon siya ng plea bargain. Inamin niya. Yeah. Siya talaga. Siya yung mastermind, kinulong siya, nagsoli siya, if I'm not mistaken, 200 million pesos. Pero yung pamilya na were allowed to live in the United States. Wala na Yes, dito eh. So siya hanggang ngayon nakakulong sa Bilibid prisons. Now in the case of Saldi, Nakalabas na yata. yes, he was issued a pardon if I'm not mistaken. No? At the time, nakakulong siya. Now, in the case of Saldi, siyempre, kung siya yung abogado, ang tinitingnan na abogado, ano ba yung kliyente ko? Mastermind ba to? O ito ay kasangkapan lang or one of the players, underboss, kumbaga sa mafia, hindi pa siya yung boss of the boss, doon sa Tama yan. kabuuang operation na ginagawa nila sa pagkulimbat ng pera at kaba ng bayan. Sino naman yung boss yan? Yan ang pag-usapan natin. Sino naman po yung boss mga kareaksyon? Ano nga naman ang boss si Abante? O kaya si Barbers? O kaya si Don Gonzales? Di ba? Tatlo lang ang pwedeng maging bosses dyan. Ha? Pwedeng apat. Ha? Si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, si Lisa Araneta, at saka itong si Bersamin. Sila lang ang pwedeng maging boss. Pero hindi ko sinasabing yung apat na yun, sila talaga yung mga mastermind. Pero alam po ng taong bayan kung sino talaga yung mastermind. Sino ba yung laging bangag? Sino yung laging bangag? Yun ang tanong, sino yung laging bangag? Incidentally, yung lawyer ni Congressman Zaldi is Attorney Rui Rondain. Rondain, yes. And he used to represent former first gentleman Mike Arroyo. Yes. Did you Naku po. ever have a chance to meet him? Yes, in fact, naging abogado rin yan ni Congressman Mikey Arroyo. And I was listening to his press call. Actually, kinakabahan nga ako eh. Dahil, I mean, to be honest, si Attorney Rondain is a good lawyer. At kung legal ang pag-usapan, magaling to. Kasi ang sinasabi question, niya, yes. as of now, wala kami nakikitang kaso against Congressman Saldico. No, sabi niya, and we're willing to fix that. Kaya nga, importante yung galaw ng gobyerno. Importante mabilis yung gobyerno. For example, sabi niya, how can you cancel the passport of my client? Eh, wala pa eh. Wala pa kayong fina-file na case. So I'm thinking, Attorney Trixie, in the situation like this, kasi lahat ng mga magnanakaw pa dyan, no? Those who are involved, na binabanggit yung mga pangalan, paano kung naglalabas na ng pera? Paano kung tinatakas na yung pera? Di ba may sinabi yung air asset? Sabi niya, hindi. Tingnan mo si Attorney Rondain, magaling talaga. Sabi niya, wala pag-aaring aeroplano si Congressman Saldico. Pag-aari yun ng Masibis Corporation, Which is... owned by Saldico, di ba? Pero, I mean, Pero ano nga yun most na yung mga pagkakaalam natin, and dito kasi nag-PCGG ako for a while. Oh, yes, So oo. Marcos Sr., minsan 10. Ang daming levels Layers. ng kanyang pagtatago Oo. ng pera. So pero dito, ang naman nun, kaagad may CVs, that's what, 1 or 2 steps away. Madali ipatunayan yung criminal liability dyan. yes. And then, Attorney Trixie, you mentioned PCGG. Imagine, nagbuo tayo ng isang ahensya ng gobyerno to attack, I mean, not attack, but to sequester and eventually bawiin yung pera at assets ng gobyerno. In this particular case, yung kay PCGG, bahabaan eh. And you mentioned layers by layer. Pero dapat tingin ko rin magkaroon ng batas para mabilis natin mahabol at mapakansela yung mga passport. Tama! Lumalabas. Kasi si Mark Teksay, si Paul Estrada, wala na sa bansa. And actually, kung gusto talaga ng administrasyon, makikiusap sila magpa-cancel ng mga visa. That's right. So, Oo. hindi kailangan passport. Passport. So that, para sa akin doubtful yon. Kung gusto talaga nilang habulin itong mga to, maraming paraan, hindi lang yung pagkansela ng Ng visa. passport. Paano yung pera sa AMLA? Can they just send notice? So, okay, pagdating sa passport, cancellation of visa, in effect, pwede na. Unless yung bansa, no visa policy. Oh, correct. Makakataka Pwede rin, siya. oo. But, with an Interpol, Red notice. notice, may pwedeng ang hindi red eh. Pwedeng yung Pwedeng blue lang, notice, di ba? Na they can warn these people, medyo mapapahirapan na. But in the case of AMLA, paano natin may ito yung pag-alis ng pondo, o nagtatago ng pondo, pag-withdraw ng pondo,
hindi naman matigil yung investigation ng AMLA just because umalis yung tao. Or can we serve notice to AMLA, let's say, itong mga taong to are persons of Kumbaga, interest or considered concern? served yung basta meron kang permanent address na served doon, siya yung bahala mag-explain na hindi siya nakatanggap ng notice. Kasi yung iba Otherwise, wala pang didiretso. kaso eh. Ayun yung problema, bakit Oo. wala pang kaso yung Oo. mga yan. If you So, notice, again, yung lumabas sa ICI, marami doon, or more than half, hindi pa nakasuhan. So, and I agree also doon sa punto naman nila na medyo itama naman natin yung kaso. Hindi naman pwedeng after 5 years, matalo lang din tayo. So, there are two concerns. Ma-filean ka agad, ma-hold ng pondo, ma-hold ng travel nila, but at the same time, kailangan number 2 is that we have a strong case that we will file against them. Kaya ang feeling ko nga, dapat sana may special law just so ma-address itong particular issue na to. Yeah, but if we make one, hindi siya retroactive. So, and which reminds us, on our next topic, the ICI is calling on the Ombudsman to investigate former DPWH Secretary Manuel Bonoan Yes. and Yusek Roberto Bernardo and Yusek Maria Catalina Cabral. That's correct. Actually, Attorney Trixie, doon nga ako nagtaka nung una, bakit hindi kasama si Secretary Manny Bonoan, isa nga yung Secretary ng DPWH. Correct. Tapos they allowed him. In fact, di ba sa Senate, nag-blue ribbon na. Yes. Tapos nag-resign siya. Yes. Tapos hindi na siya natawag uli. Yes. Tama. So, yun, Tinanong ko si Senator Mercoleta dyan. Sabi ko, that time he was chairman eh. Yes. Sabi ko, Kadante, Senator, bakit mo pinatayo na si Secretary Bonoan? At that time sabi niya, hindi, don't worry. Kasi at that time naman, wala pang mention of his name. But sabi niya, eventually we will call him sa committee. So that was before the Diskaya exposure. Correct. So paglabas ng Diskaya exposure, hindi na siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. But definitely, Secretary, alam mo, I've worked with him, no? Secretary Manny Bonoan. Si Secretary, Undersecretary Cabral, I've worked with her when she was still the policy. Kaya nga iniisip ko noon, siguro hindi ma-involve sa corruption dahil policy eh. But eventually pala, yung pagprograma ng mga proyekto, Yan, galing nandun sa na din sa DPWH, policy. yes. Pero dapat talaga, and again, sorry to say, wala naman po ako nothing personal against them. Kasi Yusek Bernardo lumabas na eh. Pero dapat sana talaga, ma-hold kagad yung kanilang pag-alis at ma-hold yung pondo. Kasi yun naman ang ano ng tao na, ang tagal na, 2 months? Alam naman nilang there will be eventually yung mga pangalan nila, paano yung pera? Bago pa nga na, nag-announce pa na magka-create ng ICI. Di ba create nyo na kaagad? Yes. Di ba? So, yun nga, it gives rise to the suspicion na bakit yung pinapatagal ito? Oo. Kasi umpisa pa lang, alam na nila. In fact, dun pa lang na fact check si Presidente sa 5,500 flood control projects. Tapos inulan, binaha. Hindi ba dapat dun pa lang nag-imbestiga na? Tama. So, Tama. I agree. And siguro, hindi lang tong sa DPWH. Ako naniniwala sa maraming departamento. Naku. May nangyari. Yung sinasabi natin. Lumalabas na kwento ng maraming tao, yung ginagawang systematic corruption. Systematic. Diba? Yung sa DPWH is one. Kasi normal yan, no? But what about DOH? Yun. What about DepEd? marami pa. Oo, na ang nangyayari pala, in the end, ito na naman yung sistema. You're talking about, again, 25-30% corruption, select contractors, kailangan tingnan yan. Kasi panahon na maayos at mabago yan. Tama. Hindi dapat tuloy-tuloy itong sistema na nangyari, na in fact, kung di na ano na to talaga, alam na ito ng mga bangko eh. Alam na lahat ng congressman to. Alam na ng mga mayor. Bakit? Kasi hiningan yung congressman. So yung congressman, papaliwanag sa mayor, kikwento kay kapitan, yung contractor papaliwanag sa bangko. So all these things put together, naririnig at nalalaman ng tao. Nakikita natin parang inilalayo dun sa executive eh. Kasi like you said, bakit Yes. ngayon lang tinatawag si ano? But do you think na dapat same magnitude, same kumbaga, ang penalties for cabinet vis-a-vis the legislators? Ako, wala akong judgment on how they para bang, ano yung nangyaring cases. Ang ayokong nangyayari, pag nakikita ko yung isang grupo may kaso, yung tapos isa wala. For example, what am I saying? Nagsalita si Diskaya. Ang daming sinabing pangalan. Ang daming sinabing problema. Dapat yun,
kunin natin. Nagsalita si Yusek Bernardo, nagsalita si District Engineer Alcantara, sila Bryce, at yung mga gusto pang magsalita, si Sergeant Orly Gotesa, dapat kunin natin lahat yun. No? Ipunin lahat yun, ayusin lahat yun, at kasuhan. Of course. Well, not just kasuhan. Kasi nakikita nga natin na halimbawa dun sa there's certain departments na naiiwasan but cannot help but be involved. No. There's budget. Yes. Yeah, but even if there's budget, other countries have budgets, di ba? Pero dapat may role nga ang Congress, Constitution at saka Senate. Ayusin naman natin. Huwag yung ganitong pagbababoy at pagnanakaw sa kaban ng bayan. So, it's not just agencies under the microscope. Even the Office of the Vice President is facing renewed public scrutiny. Joining us later is Attorney Ruth Castello with the spokesreturns after this short break. Makakalimot at magpapatawad ang taong bayan. Ang isa pang sinisisi, yung Dolomite dyan. Sen. Alam Ito lamang ang manifestasyon kung paano nila kung di ako nagkakamali nung nakaraang Biyernes. Diniscuss natin yung tinawag nating grand design Yes. para pagtakpan lahat ng mga bagay na ito. Di ba? At merong 5 bahagi na tayong diniscuss doon. Baka may gusto ko pang sabihin. Ito ang isang nagbigay sa akin ng isang malaking tanong, Sen, ha? May pahayag ang ICI, yung mismong chairperson nito, si dating Justice Andres Reyes Jr. Ang sabi niya, nananawagan ng ICI sa publiko. Kasi hindi namin, sabi niya, Sen, ha? Hindi namin ma-connect. Ay, yung mga DPWH official na nagkutsabahan para magkaroon ng mga ghost project at irregularidad, anomalya. Hindi daw nila ma-connect ang DPWH sa sino mang mga proponent, wala silang ma-connect. So, ibig sabihin, wala silang ebidensya na, Sen. At ang kanilang panawagan, Sino ang nagsasalita dyan? chairman po ng ICI, Andres Reyes Jr. Ay ang kanyang sabi, nananawagan kami sa lahat na ng posibleng may alam, whistleblower, lumapit kayo sa komisyon, tumulong kayo sa pangalap ng ebidensya. So naghahanap ng whistleblower. Opo, ang ICI. Di ba yung Blue Ribbon Committee, nung panahon ko, naghahanap ako ng whistleblower eh. Ay nga, tama ho. Ayaw naman nila suportahan. Si una nun, yung mag-asawang Diskaya. Yun lang kasi ang paraan. Mabuti na lang, ngayon, nararamdaman ng ICI yung hirap kung paano kumonekta. Kung totoong nahihirapan sila, hindi ko sinasabing nahihirapan. Kung totoong nahihirapan sila na i-connect yung isang opisina sa isang proponent. Sa Senate Blue Ribbon Committee, mukhang magre-resume na yata sa November 14, pero ang napapansin ng marami, Sen, ay mukhang iba na yata ang gustong investigahan ng Senate Blue Ribbon eh. Naku po. Parang kayo na Ba't mismo. mo naman nasabi yun? Parang may CCTV, tapos kayo yung tinitingnan sa CCTV, parang araw-araw yata kayo iniimbestigahan. Baka narinig mo yung interview ni Senator Ping na nagpakuraw siya ng... Kasi nahanap niya nga si Gutesa kung nasa... So nagtanong-tanong yata. Ngayon, hindi malaman kung nasaan. Sen, ito ay November, ano na ba ngayon? 7. Meron pang dadaan na mga... Naku, winarningan po ni Senator Marcoleta. Si Pinky Lacson. Subukan mo, Pinky. O tama nga naman, bakit mo ibibigay yung subpina kay Senator Marcoleta? Anong kinalaman niya kung nasa si Gutesa? Ito si Pinky, wala rin sa ayos ang kanyang ginagawa eh. Palibasa, hindi siya lawyer. At yung nangyari sa Kuratong Baliling, hindi natin alam kung totoo o hindi. Na, alam niyo na, ngayon, parang gusto niyang ikuratong itong si Marcoleta eh. Subukan mo, Pinky, subukan mo. Narinig mo yun, Pinky? Subukan mo. Ayoko na magmura. Subukan mo, Pinky. Baka ano ka, baka akala nila, ay ito, live ito ah. Kaya nga po eh.
Ano ba tayo ngayon? 7? 7 po ngayon. Oo. Titingnan ko lang yung kalendaryo ha. Kasi may napansin lang ako sa kalendaryo eh. Kalendaryo. November 7 po ngayon, Friday. Meron pang dadaan ng mga peche. Ito, November 16, November 17, November 18. Naku po! Hindi, November 14 naman daw yun sa kanya, di ba? Yung hearing. Maghihiring daw siya November 14, hindi ba? Ayun nga daw. Oh. O anong kinalaman ng 16, 17, 18. 17, 18? Hindi ko rin alam. Tinatanong ko lang sa inyo, baka ano ba yung November? Ba't mo sa akin tatanungin ako, yung kalendaryo ng Blue Ribbon ang tinitingnan Ako ko? sa bagay. Yun. Iba tayo ng kalendaryo. Ang sinasabi ko lang, wala akong kinalamanan sa kalendaryo. Ang ating pinag-uusapan dito, bakit sila gagawa ng isang bagay na wala sa tuntunin? Una, under surveillance ba ako? Ba't kinakailangan tingnan mo yung CCTV? Kung yung bang pagpunta ni Gutesa doon ay kinapalooban ng isang bagay na maaaring labag sa batas o meron akong iniisip na labag sa batas, iniisip ba niya na doon kami magkikita sa opisina ko? Open ako eh. Nakita po Ang sa ninyo akin ay malinis, open. Kaya wala akong tinatago eh. Di ba? O gusto Nakita po ninyo yung kalibre ni Senator Marcoleta? Kung mayroon akong gagawing hindi maganda, gagawin ko ba yun sa aking opisina sa Senado? Pinky? O di ba? Halata si Pinky na talagang yung kanyang diskarte at ang kanyang pagkasenador ay talagang hilaw. gusto niyang marinig mo kung ano yung pinag-usapan namin? Ito yung problema eh. Yun. So pag tinanong ko, under surveillance ba ako? Eh, hindi naman, siguro. Ba't mo ginagawa ito? Eh, gusto ko rin malaman ng mastermind. Di ba? Mukhang taliwas nga po. Taliwas nga eh. So, ibig sabihin nito, lumilitaw. We are not on the same page. Iba yung layunin mo sa layunin ko. Ako, mula pa hanggang ngayon, tinitindigan ko, isa lang. Kailangan nating maayos ang problemang ito.